po. So let's proceed with the preaching of God's Word. So tayo po ay dadako sa isa na namang bagong kabanata sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. We're at 1 Corinthians chapter 11. And I'll be reading from verses 2 hanggang verse 16 mula po sa FSV translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Ipinagmamalaki ko kayo sapagkat sa lahat ng bagay ay naaalala ninyo ako at nananatili kayong matibay sa mga tradisyon gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ngunit ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang ulo ng babae ay ang lalaki at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nananalangin o nagpapahayag ng propesiya ng may takipang ulo ay naglalagay sa kanyang ulo sa kahihiyan. Subalit ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesiya ng walang talukbong sa ulo ay naglalagay sa kanyang ulo sa kahihiyan. Sapagkat wala siyang ipinag-iba sa babaeng inahita ng ulo. Sapagkat kung ang babae ay hindi nagtatalukbong, magpagupit na lang siya ng kanyang buhok. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang magpagupit o magpaahit, dapat siyang magtalukbong. Sapagkat hindi nararapat sa lalaki ang magtalukbong ng kanyang ulo, sapagkat siya ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi mula sa babae, kundi ang babae ay mula sa lalaki. At hindi rin nilikha ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Kaya nga, nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng awtoridad dahil sa mga anghel. Gayunman, sa Panginoon ang babae ay hindi hiwalay sa lalaki at ang lalaki ay hindi hiwalay sa babae. Sapagkat kung paano ang babae ay nagmula sa lalaki, ang lalaki naman ay isinisilang sa pamamagitan ng babae. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay mula sa Diyos. Kayo na ang humatol. Angkop ba sa isang babae na manalangin sa Diyos nang walang talukbong? Hindi ba't ang kalikasan mismo ang nagtuturo sa inyo na kahihiyan para sa isang lalaki ang magkaroon ng mahabang buhok? Ngunit karangalan naman para sa babae kung siya'y may mahabang buhok, sapagkat ang kanyang buhok ay binigay sa kanya bilang pantalukbong. Ngunit kung nagbabalak ang sinuman na makipagtalo, wala kaming gayong kaugalian ni ang mga iglesia ng Diyos. Sana po tayo mapagpala ng mga salitang ito. Tayo po muna ay manalangin at humingi po sa Panginoon ng paggabay niya sa atin. Let's pray. Ay pong dakila at mabuting Diyos, salamat po sa patuloy mong pagtutustos sa amin ng aming kakailangan. Inong pa kami makapagpatuloy sa journey namin in 1 Corinthians. Muli mo po kaming inihaharap sa iyong salita upang pakainin ng aming kaluluwa. Sana ito'y magdulot po ng aming mas malalim pang pagkilala sa iyo at sa patuloy po na prosesong ito ay magkaroon kami ng lalong pag-usad, pag-progress sa pagiging kawangis ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pangako mo ng kapahingan at kabusugan. Sana through these words, mapahinga kami at mabusog po ang aming kaluluwa. Ingatan mo po ako sa mga pagkakamali upang makakain ng maayos ang iyong mga minamahal na tupa at paalala mo po patuloy sa akin na bagamat ako po ang mga ngaral, ako man po ay nangangailangan ng mga bagay na aming magpupulot mula po sa aming mga talata ngayon. Ilayin niyo po kami sa lahat ng kaabalahan ng diwa. Help us to focus on you through the word in front of us. At Lord, muli mo po nawang pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Tayo po sa ating pagbubukas ng panibagong kabanata in 1 Corinthians, specifically in chapter 11. Nais ko pong aminin na ang unang bahagi ng 1 Corinthians 11, I would argue nung nakaraan, yung verse 1 is bahagi ng ending narrative ng 1 Corinthians 10. So ito talaga yung sasabihin natin na pinakasimula ng 1 Corinthians 11. It starts from verse 2 and following. Ang atin pong makikita ngayong paksa na dadakuan ni Apostol Pablo from 1 Corinthians 11 hanggang chapter 14 ng 1 Corinthians, walang iba kundi ang paksa ng tinatawag nating pagsamba at yung kaayusan sa iglesia, worship and order in the church. Napakahalaga po nito sa atin pong buhay bilang mananampalataya dahil tayo, bilang binigyan tayo ng pribilehiyo ng ating Diyos, bagamat ito'y utos na tayo ay sumamba, magtipon,
meron itong kalakip na pribilehiyo, kagaya ng binabanggit natin malimit sa ating panalangin when we worship. It is God's promise to bestow upon us rest in the feeding of our souls para sa ating equipping at marami pang iba na magdudulot sa atin na tayo magpatuloy sa pagwawangi sa ating Panginoong Hesukristo at maging magandang ating patotoo bilang mga niligtas na tao ng Panginoon dito sa kasalukuyang panahon. Ngayon, with all that said, meron tayong tinatawag na mga regulative principles of worship. Meron tayong tinatawag na iba't ibang mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Hindi tayo pwedeng magpalsak sa pagsamba ng mga bagay na hindi, as most theologians would put it, hindi New Testament prescription. Sa madaling salita, kung ito ay hindi piniprescribe ng bagong tipan pagdating sa pagsamba, hindi na natin dapat pinag-iisipan pa, ito ba ilalagay natin o hindi, wala namang sinabi na pwede, wala rin namang sinabing hindi. Tayo ay naniniwala sa regulative principle, as long as siya ay nasa bagong tipan, we have to do it, at pag wala siya sa bagong tipan, we don't have to do it. No second thoughts. At napakahalaga sa mga bagay na ito, yung tinatawag natin na paano natin dalhin ang ating sarili pagdating sa pagtitipon at pagsamba. Alam nyo, dito sa umpisa ng 1 Corinthians 11, sa paksa ng worship and order of the church, makikita natin na isa sa mga primary na dinakuan ni Apostol Pablo is how should we carry ourselves whenever we come to worship. How should a male believer, especially a husband kung may asawa na, how should a male believer, especially a husband, must carry himself when he is in the worship of the Lord? And how should a female believer, especially a wife, must carry herself whenever nandun sila sa pagtitipon and worship of the Lord? Ang dami naman pwedeng dakuan ni Apostol Pablo pagdating sa usapin ng worship. Pero dito siya muna dumako. And then after nito, dadako siya saan? Sa usapin ng the Supper of the Lord, which we will be tackling next Sunday. But as I have said a while ago, hindi madali na i-interpret itong verses 2 hanggang verse 16. Sabi nga ni R.C. Sproul, doon sa isa niyang Q&A session sa mga videos ng Ligonier Ministries, isa sa mga bagay na sinabi niya, pagdating dito sa mga talatang ito, kung meron kang 10 commentary, kahit pa sabihin nating reformed commentary yan ng Bible, makakita ka rin ng 10 interpretation ng text na to. Buti na lang sa bandang huli ng text na to, sinabi ni Apostol Pablo yung mga salita na verse 16, ngunit kung nagbabalak ang sino man na makipagtalo, wala kaming gayong kaugalian niya mga iglesia ng Diyos. This is something na kaya nabanggit ko nung mga nakaraan na I would argue yung first part ng 1 Corinthians 11 ay somehow may bahagi pa din doon sa tinatawag nating kaalamang may kalakip na pag-ibig at tamang paggamit natin ng ating kalayaan, ay dahil sa bandang huli, sinabi ni Apostol Pablo, kung magtatalo-talo kayo patungkol sa bagay na ito, it's not, hindi ko sinasabing the truth is not worth it, pero ito yung mga bagay na we could agree to disagree. We could agree to disagree. But nonetheless, meron pa ring objective at tamang pananaw at pagsasabuhay ng mga talatang ito. Kaya bagamat hindi tayo, inuunahan ko na agad ang bawat isa, bagamat hindi tayo dapat nagbabaha-bahagi dito sa ating paksa na tatalakayin ngayon, dividing over it is not worth it, sabi nga ni Apostol Pablo, but the truth is worth discovering, the truth is worth interpreting, and the truth is worth living. Pero sana, sa ating pagtingin sa mga talata na ito, ay kunin natin yung mga prinsipyo na ating makukuha upang moving forward, and I hope you'll be persuaded. Kaya nga, sinabi rin ni Apostol Pablo dito, yung mga salita in verse 13, kayo na ang humatol. Nakita natin yan ng mga nakaraan talataan, di ba? Anong ibig sabihin nun? Be persuaded, judge for yourselves. Di ba? Be persuaded. So sana, ma-persuade ang bawat isa tungkol sa tamang prinsipyo, objective principle ng mga bagay na ito upang may apply natin siya sa worship moving forward. It has everything to do with authority and submission.
Nakikita natin yan especially in verse 3 kasi ang argument ni Apostol Pablo is nakahinge doon. It's about pagdating sa worship, we recognize yung authority order and submission order o kaayusan ng pagpapasakop at kaayusan ng autoridad. Diba, the authority of the female wife is his husband, the authority of his husband is Christ, and the authority of Christ is the Father. May order. At makikita natin ng argumento dito ni Pablo, kung talagang kinikilala natin lalo na sa pagsamba, yung order o kaayusan ng autoridad at pagpapasakop, mayroon itong physical na manifestasyon sa atin. Mayroong siyang tinatawag na kaanyuan or appearance of submission. Minsan, parang binabaliwala na lang natin. At ito naman ay sa tingin ko, ay nangyayari sa maraming Kristiyano sa iba't ibang dako ng daigdig. It doesn't mean that they're not true Christians. Please don't get me wrong. It doesn't mean that they're not true Christians. Pero masyado tayong loose at times pagdating sa kung paano natin dapat dalhin ang ating sarili sa panambahan. We don't consider much about what we should wear, how we should carry, how we should talk, how should we conduct ourselves in worship. Dito natin makikita na maging sa tinatawag nating pagtatakip sa ulo o hindi pagtatakip sa ulo, the Apostle Paul are saying these things because in worship, it matters. Lagi natin natandaan yun. Hindi ko sinasabi na dapat kayo ay nakasuit and tie din pag lalaki and many more, o lagi kayong parang ta-attend ng dibu kapag ako kayo babae, kapag that's not the point. At the end of the day, kasi usually masyadong natumututok ay napansin ko rin sa mga commentaries na tinitingnan ko and even on the podcasts and YouTube videos that I watch, I consumed in order to research about the text kasi ang difficult niya, I have to admit, difficult yung text. Many are hinging towards doon sa issue ng pagtatakip sa ulo o hindi, o di kaya naman sa haba ng buhok o hindi. But the principle, though binanggit ni Pablo yung mga bagay na ito, is not that, I would argue. The principle is modesty in worship. We have to be modest. Kasi may mga cultural aspects tayo na dapat tingnan dito na although nag-a-apply nung panahon nila at nag-a-apply sa region ng Corinth at iba pang mga hintil at their time na hindi na nag-a-apply ngayon. But there is still a principle that we should and must grasp from the text. And I would argue once again, it is about modesty in worship, which shows that we recognize our authority. Di ba, medyo mabigat siya, no? Isipin mo, hindi ka lang basta dinadala mo ang sarili mo ng may kaayusan sa pagsamba. Bakit? Hindi lang siya basta about dressing up well or making sure that your hair is well fixed or kung ano man. Hindi rin naman ito tungkol sa pagarbuhan and so on. Hindi rin ganon. Pero as we consider modesty of appearance in worship, it shows that we are recognizing the authority na inilagay sa atin ng Diyos and that we are willing to submit to that authority. Kasi yun ang talagang ibinibigay dito ni Pablo pagdating sa aspeto ng pagsamba. Kaya nga po mula dito sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang kaanyuan sa pagsamba ay isinasaalang-alang ng Kristiyano bilang tanda ng pagkilala at pagpapasakop sa otoridad nito. Ang kaanyuan sa pagsamba ay sinasaalang-alang ng Kristiyano bilang tanda ng pagkilala at pagpapasakop sa otoridad nito. Dalawang bagay po ang ating titingnan. Una, ang kaayusan ng otoridad sa pagpapasakop. Ang kaayusan ng otoridad sa pagpapasakop or the order of authority and submission. Ang kaayusan ng otoridad at pagpapasakop. At ang ikalawa, ang kaanyuan ng otoridad at pagpapasakop or the appearance of authority and submission. Ang kaanyuan ng autoridad at pagpapasakop. Talakayin po muna natin yung una, ang kaayusan ng autoridad at pagpapasakop. Bago tayo tumingin masyado sa verse 2, I would like us to focus first dun sa pinaka-hook, kumbaga, pinaka-foundation, pinaka-argument
na pinanggagalingan kung bakit nabanggit lahat ng nabanggit sa mga talatang ito, which is in verse 3. Nung sinabi ni Pablo doon sa mga mananampalataya ng Korinto, after tackling the issue of Christian freedom, Christian knowledge with love, sabi ni Pablo, ngunit ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. That's the order of authority and the submission. Bagamat sinabi ni Pablo, makikita naman natin na pinapractice ito ng mga taga-Korinto, yung makikita natin na principle na ating titingnan sa point 2 later on. Kasi si Pablo, sa kabila ng mga pag-rebuke niya sa mga taga-Korinto, makikita natin, dito natin makikita rin yung principle na kapag tayo nagtatama ng isang mananampalataya, we have to point out, of course, what they're doing wrong. Pero don't miss out on pointing out what they're doing right. Kasi gusto natin silang maitama sa ginagawa nilang mali para matigil yun, pero gusto rin natin silang i-encourage na ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa na maayos. Sabi ni Pablo, I'm proud of you guys. Pinagmamalaki ko kayo. Not in a sinful use of the word pride or proud. Pero sabi niya, siya'y nagagalak. Ipinagmamalaki ko kayo sapagkat sa lahat ng bagay naaalala ninyo ako. May mga nakakaalala kay Pablo ang kanyang tinutukoy dito, bagamat alam natin na they are dividing over leaders. Pero ang kinikilala dito ni Pablo ay kanilang inaalala yung tradisyon na itinuro sa kanila ni Pablo, especially kapag sumasamba. Pagka sumasamba? Tapos matapos niyang i-recognize yun, dumako siya dun sa order of authority and submission. Sa larangan po ng pagsamba, lagi nating tatandaan, hindi tayo pumupunta sa pagsamba para lang makipag-get together sa ating mga kaibigan sa iglesia, although that's a bonus. That's a bonus. One of those things that we could have. We're not just here in order to see one another, to talk to each other, which is wala namang masama. Basta tapos na ang worship bago tayo maghuntahan. Bago tayo magkwentuhan. Tapos, hindi rin naman masama yung iba pang mga bagay na magpaalalahanan. Actually, bahagi ngayon kung ba tayo nagtitipon. We stir up one another in love and good works. But nonetheless, one of the primary objectives and intentions dapat natin sa ating mga puso kapag tayo lumalapit sa Diyos sa pagsamba ay ang kilalanin ng otoridad niya. We're here because we submit to the authority of Christ, of the Father. At kasama doon, we're here for the married couples. You're here in order to show that you submit, wives, that you are in submission to your husband, and as the husband, that you are being a proper and appropriate leader or head to your wife. Bagamat I would argue na it is always best to pursue what we're called to pagdating sa larangan ng pag-aasawa. If you are called by God to have the gift of spousal relationship, it is best to pursue that. If you're given the gift of God na ikaw ay maging single for the rest of your life, it will have its manifestations. You're not gonna be so romantically attracted sa opposite gender. It is best to pursue that. But nonetheless, dahil mamaya makikita natin yung creation argument, the norm or the normative of creation is marriage. Kasi nung may creation, huwag kayong ma-confuse hindi ko sinasabi na kung ikaw ay halimbawa binigyan ng Panginoon ng discovery or realization that you have the gift of singleness, ay pipilitin mong mag-asawa, mali yun. Kasi you're not gonna be able to live in accordance to the calling and gifting that God has placed you and has given you. But nevertheless, the normative is marriage. So makikita natin dito na isa sa mga bagay na magandang matagpuan sa isang iglesia. Ito yung narinig ko mula kay Albert Mohler, kung kilala nyo siya. Pinanood ko yung isa niyang sermon about this. At sinabi niya, it is a blessing for a church to see husband and wife at kung may kids sila, kids worshiping together. At sinabi niya, if only one between husband and wife
is attending regular worship, there is a problem. There is a problem. Doon natin makikita na bagamat there's a sense that we could understand na minsan ito'y problema dahil kagaya ng sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 7, may mag-asawa na naging mag-asawa nung sila hindi pa mananampalataya, but nevertheless, naligtas ang isa pero hindi pa naliligtas yung isa. Pag ganun ang case, we could understand. That's why we pray and we encourage na sila ma-evangelize and we pray for their salvation para balang araw makita natin yung ating mga kapatid na may asawa na hindi pa mananampalataya ngayon na sila magkasama ng sumasamba kasama ang kanilang mga anak. Tapos magkaroon sila ng opportunity na they would manifest in terms of outward appearance. At lagi niyong tatandaan, hindi lang siya for a show. Hindi ito sinasabi ni Paul for a show. Makikita natin that modesty really is a state of the heart. And if we are in the state of modesty at may pagkilala sa authority, order of authority and submission, whatever is in our heart would be manifested externally. Lagi namang ganun ang proseso, laging ganun siya nangyayari. Kaya nga makikita rin natin to na dito na may relation din to sa pagbabawal ng ating Panginoon sa kasulatan to have an equal yoking, because He wants husband and wife and their family to worship together and to manifest the order of submission and headship. The order of submission and headship. Lagi nating tatandaan na otoridad, sinasabi ni Pablo. Pag tayo sumasamba, lahat ng sumasamba, married or single, but may especially dun sa married, dahil syempre, pagka hindi ka pa married, lalo kung ikaw ay babae, direkta ang iyong head ay si Christ. Pero syempre, ikaw ay under sa authority ng iyong tatay. Diba? Sa tatay muna. Yung kaya nga, kapag ka nagpapakasal, di ba, hinihingi ng lalaki sa tatay ng babae yung babae. So, ayun. Pero let's look into our heart as we look at the order of authority and submission. Atin ba kinikilala ito sa tuwing tayo ay naririto? Atin bang iniisip, lalo sa mga may asawa, that the reason why you're here is because your head, which is your husband, kung ikaw ang babaeng asawa, always encourages you to worship with Him. Kayo ba mga asawang babae, kayo ba ay pumaparito dahil pinilit lang kayo ng inyong asawang lalaki? Napilitan lang. Ang isang napipilitan is not really, bagamat may outward appearance of submission, but it is not really submission. Tama ba? Submission is obedience with joy, with peace. Submission is obedience without hostility, without grievance. Isa yung bahagi ng pagiging ulo ng isang lalaking asawa sa babaeng asawa, yung spiritual niyang kalagayan at ang kanyang kabanalan ay kanyang unahin. Makikita niyo sa Ephesians 5 verse 25 and following, na isa sa mga pangunahing mandato ng asawang lalaki sa kanyang babae ay i-lead siya sa sanctification. And sanctification happens by partaking of the private means of grace and the corporate, especially worship. Especially worship. At ang babae, whether single ka or ikaw ay may asawa, kung nagnanais mag-asawa balang araw, alam nyo, ang pagsamba ay isa sa mga bagay na kung saan ay nagpapakita na kung ikaw ay pagkalooban ng Diyos balang araw ng iyong panghabang buhay na makakatuwang, ay ikaw ay willing magpasakop sa kanyang otoridad. At ang otoridad na iyong pagpapasakupan ay otoridad na magbibigay, alam mo, itong lalaking ito na kung balang araw ay i-pursue ka, ay ikaw ay ililid towards holiness. But even before all those things happen, umpisa pa lang, even without yet knowing kung sino man yon, you are already going to worship because you're in submission to the authority of Christ and to the authority of the Father. At tayong mga lalaki, dapat tayo ay laging nasa pagsamba. Hindi dahil gusto mong mamingwit ng mapapangasawa, hindi ganon.
Pero dahil ikaw ay nagpapasakop sa otoridad ni Kristo, nais mong paglingkuran ng iyong otoridad. Ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Si Kristo ang ating hari. Si Kristo ay pastol natin. Si Kristo ang ating Panginoon. And we ought to be serving Christ, especially in worship. Kaya nga no wonder, worship, pagka binabanggit natin mga Kristiyano sa panahon ngayon yung salitang worship, ano ay kinakabit sa sunod? Worship, service. Tama ba? Because worship is also an opportunity for us to serve our head, to serve our King. At para sa mga may asawa, in serving our King, ano yung binigay ng ating King na regalo? Para matulungan siyang magsilbi sa kanyang hari. Adam was given a helpmeet. Eve was given to her. Kaya expected na magkasama kayo na sumasamba. At ito, gusto ko rin ipaliwanag at linawin, ay hindi nangangahulugan na porket may tinatawag tayong order of authority and submission, ay mas dakila o mas mababa naman ang isa. Hindi ito nangangahulugan na mas mababa ang babae kaysa lalaki. Hindi po yon. Hindi rin ito nangangahulugan na mas mababa si Kristo kaysa sa Ama. Hindi rin yon. Equal ang isang babae at isang lalaki. Bakit? Sila ay parehas nilikha sa imahe ng Diyos. At equal din in glory, in everything, in every attribute. Ang Ama, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Jesu Kristo. It's just may tinatawag tayong appropriation of roles. Meron tayong kanya-kanyang roles inappropriate. Ang lalaki ay binigyan ng role to be the head. Ang babae ang binigyan ng role to be the helper or helpmate. It doesn't mean na pwede na nating sabihin na I'm superior pag lalaki ka sa isang babae. That's not the case. But nonetheless, while being equal, we have different roles to play. That's the order. That's the order. Hindi ikababawas ng pagkatao. Halimbawa, isa to sa mga narinig ko na illustration, di ko na lang matandaan kung sino. Pero ang illustration, halimbawa, kung ang Pangulo ng United States, o sabihin na lang, mas madali, sa opisina na lang, empleyado ka, may boss ka, sino ang may mas mataas na katungkulan or role? Yung boss mo, ay sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, mas dakilang tao ang boss mo kaysa sa'yo. Tama ba? Equal kayo sa pagkatao, but nonetheless magkaiba kayo ng role. Ganon din si Christ at saka ang Ama. Ngayon, hindi na ako dadako dun sa tinatawag nating doktrina ng eternal subordination of the Son. Baka narinig niyo yun, versus functional subordination of the Son. Ang ibig sabihin nun ay pag eternal subordination of the Son, eternity past pa lang, wala pang plano ng creation at redemption, ay eternally subordinate na si Christ sa Ama. I take the other position. Ang aking position is functional subordination of the Son, na nagsimula lamang ang pagpapasakop ni Kristo sa Ama o yung subordination ni Kristo sa Ama noong naplano na at isasagawa na yung tinatawag nating economy of salvation or the plan of redemption. So there, I won't get into that much, pero makikita natin na pinapakita rin dito ni Pablo sa verse 3 yung tinatawag na modeling, na si Christ at ang Ama ang model. Kung paano ang babae at lalaki, lalo ng mag-asawang mananampalataya, ay dapat mag-operate in terms of worship. Makikita natin na bagamat equal in glory in everything ang Ama at saka ang Diyos Anak, makikita natin sa iba't ibang talata sa Biblia, I did not come here to do my will, but the will of Him who sent me. Yung mga pagpapasakop ni Kristo sa Ama. At dapat ganun din tayo sa mga otoridad na inilagay natin o inilagay sa atin ng ating
Panginoon. Kaya nga makikita natin sa Colossians 3:18-19, specifically para sa mga mag-asawa, mga babae, magpakasakop kayo sa inyong asawa na siya namang nararapat sa Panginoon. In Ephesians 5:22-23, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, kung paanong si Kristo ang ulo ng iglesia at siya mismo ang tagapagligtas ng katawan. Kaya nga sana, bago tayo tumawid sa ikalawa nating punto, sa larangan ng pagsamba. At sa tuwing tayo ay nagtitipon-tipon, isa puso't isa isip nating bawat isa. Nakasama sa ating pagsamba ang pagkilala at pagpapasakop sa mga otoridad na inilagay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito pagmamaliit sa dapat magpasakop, hindi naman din ito pagpapayabang o pagpapalaki ng ulo sa dapat pagpasakupan. But nevertheless, this is abiding by the design and by the order. Magkakaroon lamang ng order sa iglesia kung ito ay isa sa mga bagay na ating isinasaalang-alang. There can only be order in the church if we abide by the order of authority and submission. Pero dumako po tayo sa ikalawa, ang kaanyuan ng autoridad at pagpapasakop. Babanggitin ko muli yung binanggit ko kanina, whatever is in the heart of someone, it manifests externally. Diba? It manifests externally. Makikita natin, after ibigay yung tinatawag nating order of authority and submission, especially in worship, sabi rito, ang bawat lalaking nananalangin, verse 4, nagpapahayag ng propesiya ng may takip ang ulo, ay naglalagay sa kanyang ulo sa kahiyan. Subalit ang bawat babaeng nananalangin na nagpapahayag ng propesiya ng walang talukbong sa ulo, ay naglalagay sa kanyang ulo sa kahiyan. Sapagkat wala siyang ipinag-iba sa babaeng hinahita ng ulo, sapagkat kung ang babae hindi nagtatalukbong, magpagupit na lang siya ng kanyang buhok. Ngunit kung kahiyaya sa babae magpagupit o magpahait, dapat siyang magtalukbong. Ngayon, bago natin i-interpret to, kailangan muna nating tingnan yung tinatawag nating cultural aspect, historical aspect nung panahong ito isinulat. Isa to sa mga bagay na natutunan ko sa GMA, ini-impart ko din, kungwari kay Den, at gusto ko din i-impart at paalala sa inyo. Dahil ito naman, bagamat hindi kayo pwedeng sabihin na mangangaral, pero ito'y magagamit nyo ng husto, itong principle na to, kapag kayo ay nagkakaroon ng inyong own personal study and meditation of the Word. Yung tatlong T, timeline, timeless, timely. Ano? Bakit mahalaga yon? Pag tayo ay tumingin sa mga bahagi ng kasulatan na ating tinitingnan o inaaral o minemeditate, we have to look at the timeline first. It talks about the historical, the cultural, the authorial intent. Ano bang intensyon ng author? Ba't niya isinulat to? Ano bang nangyayari nung panahong yon? Bakit? Kasi to get the timeless there is the doctrinal, yung theological. In order to get the right timeless, we have to get the right timeline. At pag nakuha natin yung proper timeline, tas nakuha natin yung proper timeless, saka natin siya magiging timely na may apply sa ating sarili. How does it timely then apply to me? Kasi may mga bagay na direktang nag-a-apply nung panahon nila na hindi mo pwedeng sabihin mag-a-apply sa atin ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin pag ako ay hinahabol ng mga mamamatay tao kung paanong hinati ng Diyos ang dagat nung kay Moses, ay hatiin din niya para ako'y makadaan. That's not a proper interpretation or exegesis of the text. Hindi isinaang-lang-alang yung tinatawag nating timeline muna. At ganun din, nag-a-apply ito, especially sa mga text na ganito kahirap. We have to consider that. Sabi nga ni R.C. Sproul sa kanyang aklat na Knowing Scripture, yung chapter na entitled Culture in the Bible, sabi niya, and I quote in Tagalog, ang kasulatan ay dumarating sa atin sa mga tiyak na kalagayang pangkasaysayan. He goes on to say, ang Biblia ay isinulat sa isang panahong lubhang naiiba sa ating panahon. We have to consider that.
And then he goes on to say, dapat nating alamin at pag-ibahin ang kaugaliang pangkultura at ang nananatiling prinsipyo. What is the norm of the culture at the time and what principle can we get from that? And he goes on to say, ang kabiguang maunawaan ng kultura noong panahon ng pagkasulat ay nagreresulta sa seryosong kamalian. Bagamat sinabi ko nung nakaraan that culture should not play much of a role, kung natatandaan nyo, sa buhay ng isang mananampalataya, ang keyword doon is much of a role. Hindi ko sinabing culture should not play any role at all. Kasi ang argument ko nung nakaraan is because sa culture, makikita natin, mas marami, di hamak sa mga bagay sa kultura, ang kumbaga salungat sa mga sinasabi ng kasulatan. But on the other hand, mayroon din naman by God's common grace na mga bagay sa kultura na pag tinignan mo sa kasulatan, wala namang masama at pwedeng mag-express kagaya ng mga bagay na paggalang. Kuwari, sa kulturang Pilipino na hanggang ngayon mini-maintain natin, we use honorifics such as po and opo na hindi natin matatagpuan sa ibang kultura. Is it wrong sa isang Kristiyano na kumausap ka ng elderly using po and opo? No. But it is deemed disrespectful sa kulturang yon kapag ka may kausap kang nakatatanda sa'yo pero hindi ka gumagamit ng po and opo. Tama ba ako mali? Tama, di ba? Is that an objective command in Scripture or is that a cultural thing? It's a cultural thing. Is it wrong to abide by that or not? No. Tama ba? Kasi pag nakarinig ka ng mga kano, hindi yun ganun eh, di ba? Ay pag-usap sila sa nanay nila, wala namang po and opo. Di ba? Hindi naman yun bahagi ng kanilang kultura. Isa yun sa mga bagay, kaya kung ginamit yung illustration na dapat natin i-consider dito. Sa kanilang panahon noon, na ginagalawang kultura, it is a big deal. Especially for worship. For female to have head covering. And for male to not have head covering. Bakit ganoon? Kasi they find it disrespectful if they will be worshiping, kung lalaki ka, if you'll be worshiping with your head covered, it is deemed as disrespectful in the culture. At kung ang babae naman ay pakalat-kalat, lalo na sa pagsamba nang wala siyang takip sa ulo, eh siya ay mapag-iisipan ng kung ano-ano. Pwedeng pag-isipan siya na siya'y nagre-rebelde sa kanyang asawa. Pwede siyang pag-isipan na hindi siya nagpapasakop sa otoridad ng kanyang asawa or kung siya'y single sa otoridad ng kanyang ama. Let alone sa otoridad ng Diyos kung siya ay nasa panambahan ng walang takip ang ulo. At isa pa, usually ang mga walang takip ang ulo na pakalat-kalat sa mundo o sa panahon ng mga hintil nitong isinulat ito, marami sa kanila ay yung mga kalad-karing babae. Prostitutes. At isa pa, the covering is also a sign of submission and being, for a lack of a better word, possessed or under the ownership. Basta for a lack of a better word, no? Under the ownership na ng kanyang asawa. Mahalaga yon, especially na polygamous culture ang Corinth. Mahalaga yon sa mga Kristiyano lalo na dahil tayo ay monogamy. Monogamy. At isa pa, ito naman ay may katotohanan. Isa sa mga nagdadala ng attraction, physical attraction sa isang babae is yung kanyang buhok. Tama ba? Kaya kung ikaw ay may asawa na, you will be branded as seducing somebody else kung hindi mo tatakpan ang iyong ulo. You get the point? Kung bakit to big deal nung panahon nila? So with all that said, ang sabi niya, ang mga lalaki ay hindi dapat magtakip ng kanilang ulo dahil naglalagay ito sa kanyang ulo, sa kanyang dalawang use ng word na ulo to. Dapat hindi siya magtakip sa kanyang ulo dahil once na ginawa niya, especially in worship, nilalagay niya yung kanyang ulo, si Kristo,
sa kahihiyan. Because isa yun sa mga bagay na kailangan na kanilang i-abide somehow because of the culture that they were in at the time. At ang babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesiya, ngayon, baka magtaka ang iba. Ay, ibig sabihin, pwede palang mag-preach ang babae. Kasi nagpapahayag sila ng propesiya eh. Hindi ganon. Kailangan natin pag-ibahin yung tinatawag nating prophesying sa preaching and teaching. Ang prophesying is, una, yung gift na yon ay wala na ngayon. Wala na. So therefore, wala na dapat magpakilala na prophet ngayon. Pangalawa, maging sa historical, sa kasaysayan, sa biblical history, may mga naging propetang babae. Meron. Let me give you several examples. Si Miriam, na kapatid ni Moses at ni Aaron, in Exodus 15:20. She is also recognized by the nation of God as what? As a prophetess. Sino pa? Sa Judges chapter 4 verses 4 to 5, si Deborah. Siya ay kilala bilang isa ring propeta. And in 2 Kings chapter 22 verses 14 to 20, si Huldah ay isang babae at kilala bilang isang propeta. So maging babae nung panahong una is binibigyan ng gift of prophecy. But it doesn't mean that they can stand in the pulpit sa worship and impose their authority on people and then prophesy. Isa pa, ang pinagkaiba rin ng propesiya sa pangangaral, ang propesiya, it comes on a whim. Bigla silang bibigyan ng revelation ng banal na espiritu and then they will speak the prophecy. Which is wala na ngayon, di ba? On the other hand, preaching and teaching requires preparation. Kailangan mo mag-aaral. Kailangan mo mag-aral, i-prepare, i-structure yung iyong pagtuturo at pangangaral before you can stand and utter. Kasi dito makikita natin, bagamat hindi pinagbabawalan during this time ang mga babae to prophesy, pero makikita natin in 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 14, tingnan nyo kung paano dapat i-carry ng babae ang kanyang sarili. Nais ko rin na ang mga babae magdamit ng maayos, marangal at nararapat. Hindi kinakailangan sila maging marangya sa kanilang pananamit at ayos ng buhok o kaya na may nasusuotan ng mamahaling alahas na gawa sa ginto o perlas. Sa halip, ang maging gayak nila ay mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Sunod, ang babae dapat matahimik na tumanggap ng aral at lubos na magpasako. Hindi ko pinahihintulutan ang babae na magturo o mamuno sa lalaki. Hindi pinapahintulutan sila to preach and to teach and to usurp authority over a man. Pero during this time, they could prophesy. Makikita niyo yung pinagkaiba? Eventually, makikita natin yung mga pagkakaiba pa in 1 Corinthians 12, 13, and 14 as we go on. The distinction between prophesying and preaching and teaching. Dapat siyang manatiling tahimik, sabi dito, sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva at si Adan ang nadaya. At hindi si Adan ang nadaya, rather, ang babae ang nadaya at nagkasala. So dahil malinaw na yung mga propesiya na yan, hindi pwedeng mag-preach and teach and to usurp authority over a man o mamuno sa pagsamba o mag-acquire o mag-assume ng office, church office ang isang babae. Pero makikita natin at the time it's big deal for them to have head coverings para sa babaeng sumasamba at ang lalaki ay dapat walang head covering. Hindi ito yung buhok pa. Separate pa to sa buhok. Paano natin nalaman yun? Kasi subalit ang bawat babaeng nananalangin na nagpapahayag ng propesiya ng walang talukbong sa ulo ay naglalagay sa kanyang ulo sa kahihiyan, nilalagay niyang kanyang asawa sa kahihiyan o kanyang ama. Sapagkat wala siyang ipinagkaiba sa babaeng inahitan ang ulo. Pagka ikaw ay nahuhuli sa adultery during this time, nangangalunya, ang kanilang ginagawang parusa sa nahuling babaeng nangangalunya ay kanilang kinakalbo. Upang makita visually sa society, this person or this female is an adulterer.
Ang sabi, kung hindi ka magtatakip ng iyong ulo, ahitan mo na lang ang ulo mo, ang iyong ulo. Kasi ang point nun, ipinapakita mong wala kang pinagkaiba sa isang adulterer. Wala kang pinagkaiba sa isang walang galang sa kanyang autoridad o sa kanyang ulo. Sapagkat kung ang babae hindi nagtatalukbong, magpagupit na lang siya ng kanyang buhok. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae, kaya may word na kahiya-hiya doon, dahil yun nga ay judgment ng society, ng culture towards an adulterer. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae magpagupit o magpahit, dapat siyang magtalukbong. Ipakita mong ikaw ay may tanda ng otoridad. Kaya sinabi ni Pablo, sapagkat hindi nararapat sa lalaki ang magtalukbong ng kanyang ulo, bakit? Sapagkat siya ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang unang nilikha nga ay ang lalaki. Sino sa order of creation ang unang image bearer ng Diyos? Male or female? Male, based on order of creation. Pag tinakpan mo ang iyong ulo, ikinakahiya mo na ikaw ay image bearer ng iyong authority. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Why? Because una sa lahat, by way of means of creation o kasangkapan ng paglikha, ang babae ay kinuha mula sa tadyang ng lalaki. Bumabalik dito si Pablo saan? Sa creation, sa Genesis. At hindi rin nilikha ang lalaki dahil sa babae, kasi siya nga na unang nilikha eh. Sa halip, ang babae ay mula sa lalaki. Sapagkat ang lalaki hindi mula sa babae, kundi ang babae ay mula sa lalaki. At hindi rin nilikha ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. And God saw that there is no appropriate partner or companion for a man. Anong sabi niya? It is not good that the man should be alone. Hindi yun universal, ha? Iniisip na iba, it is not good for the man, tas hindi maganda sa lahat ng tao mag-isa. Hindi. It is Adam specific. It is not good that the man should be alone. Dahil may kanya-kanya tayong kaloob, sabi ni Pablo in 1 Corinthians 7. Although I would argue, majority ay may gift of spousal relationship. It is not good that the man should be alone. Anong sabi? Nilikha ang babae para sa lalaki. In terms of role to, hindi in terms of value. Kaya nga nararapat na ang babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng autoridad. Hindi ko sasabihin mamaya bilang hamon magsibili kayo ng veil at bumalik kayo next week na nakabelo. That's not the principle. Again, cultural to. Na ipinapalsak ni Paul yung creation. Bakit? By saying po in opo, kung wari, illustration. Di ba may fruit ng spirit? Ano isa sa mga fruit ng spirit? Kindness. Does it show kindness? Tama yon. Nung panahon nila, by covering your head kung babae ka, it shows yung pag-honor mo sa creation order. Na nakuha nyo ba? Ganun din. Ganun din yung principle dito. Kailangan meron siyang tanda ng otoridad sa kanyang ulo dahil sa mga anghel. Iba na interpretation ko ng Genesis 6, piniliwanag ko na sa iba sa inyo. Bakit? Dahil sa mga anghel. Ang mga anghel, pag titingnan nyo, kagaya sa Psalm 91, di ba tayo ay iniakit ng Diyos sa Kanya kapag tayo ay sumasamba? May hymn tayo na ganyan, angels help us to adore Him, pang worship. The angels worship with the church when they worship. But the angels are observing the conduct of the members of the church when they worship. At dahil nagmamatyag at nag-oobserba ang mga anghel sa sumasambang iglesia, kailangan sila may tanda ng otoridad sa kanilang ulo. Hindi dahil baka asawahin kayo ng anghel, hindi kagaya mga ibang interpretation sa ibang commentary, I reject that interpretation and so on. Pero dahil makikita doon ng mga anghel na sumasambang kasama natin na tayo ay nagpapasakop sa otoridad na inilagay sa atin ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nito, kagaya ng pinaliwanag ko kanina, na mas mahalaga o mas mataas ang value ng babae kaysa ng lalaki kaysa babae and vice versa.
Equal of value, different of role. Kaya nga dito, binabalanse ni Pablo. Ang galing na ginagawa ng Banal na Espiritu kay Pablo dito, binabalanse niya to avoid any confusion, though the text is honestly confusing, at least for me. Ngayon difficult. Gayunman sa Panginoon, ang babae ay hindi hiwalay sa lalaki. Alam ko ang ginamit na term ng FSV is hiwalay, but the word here is independent. Gayunman sa Panginoon, ito'y design ng Diyos sa madaling salita, the female is not independent of the male. Kaya nga ang male ang protector, ang male ang provider. Tama ba? Ang male ang leader. At ang lalaki ay hindi independent sa babae. Bakit? Kasi sinabi rito, sapagkat kung paanong ang babae nagmula sa lalaki, di ba? Kinuha sa tadyang ni Adam. Pero matapos nun, sabi nga ni Albert Mohler, ever since that ended, every male na ipinapanganak or everyone na ipinapanganak ay hindi na mula sa tadyang ng lalaki. Mula na sa sinapupunan ng babae. Kaya nga, di ba, men o man, ang tawag natin sa female ay woman, womb. Di ba? Yung womb niya, woman. Walang isisilang sa madaling salita, huwag kang magmalaki masyado. Kung ikaw ay lalaki, sa iyong asawa, tandaan mo, may nanay ka. Hindi ka mabubuhay kung wala yan. Diba? So equal of value, different roles. Wala dapat yabangan, walang inferiority, superiority, walang dominance. The male is supposed to lead, not to dominate his wife. Magkaiba yon. Magkaiba yon. At sinabi rito, lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Lahat ng buhay, lahat ng creation, lahat ng order at kayusan ay mula sa ating Panginoong Diyos. But be persuaded, kayo na ang humatol pagdating sa head covering. Angkop ba sa isang babae na manalangin sa Diyos nang walang talukbong? Puro rhetorical question to. Hindi ba't ang kalikasan mismo? He appealed to nature. Ito yung tinatawag natin pagka tumingin ka sa kalikasan, may dalawa dito na distinction. Distinction between genders and distinction between humans and non-humans. Unahin natin yung distinction between gender. Pag tumingin ka pa lang sa buhok, ang buhok dito ginagamit as illustrative na. Hindi yung buhok yung tinatawag na covering. Unang covering is yung garment. Ang tinutukoy dito, gumagamit ng illustration si Pablo. Pag tumingin ka sa isang lalaki, madali siyang ma-determine na siya yung lalaki based upon the style of the hair. Ay mali pala, length. Baka mamaya pag sinabing style anong style, pastor? Faded ba yan o kung naman hindi ganon? In terms of length, madali. At ang babae, ang dali in terms of length. Gender distinction, makikita nagpapasakop tayo sa order ng Diyos at sa otoridad at pagpapasakop na inilagay niya. Kung pag tayo, lalo na sa panambahan, dinadala natin ang sa ating sarili na hindi ka confusing sa iba. Pagtingin sa'yo, alam na lalaki ka kung lalaki ka. Pagtingin sa'yo, alam na babae ka kung ikaw ay babae. Gender distinction. Secondly, human and non-human distinction. Sa animal kingdom, malimit ang lalaki ang may mahabang buhok. Exhibit 1, leon. At ang babae ang may maikling buhok. Ang babaeng leon ni parang halos kalbo, tama ba? Isa pa rin yun. We are distinguished from the animals. Kaya nga maling sabihin that human beings are the highest form of animals. Hindi totoo yun. So to distinguish that, may you consider also. I think isa to sa mga principle na nag-a-apply pa rin ngayon, at least yung length ng buhok. Though ito naman, di ba nakalagay dito, hindi ba't ang kalikasan mismo nagtuturo sa inyo na kahihiyan para sa isang lalaki ang magkaroon ng mahabang buhok, ngunit karangalan naman para sa babae kung siya may mahabang buhok. Sapagkat ang buhok sa babae ay binigay sa kanya bilang pantalukbong. Again, illustrative to. Pantalukbong saan? Sa kahihiyan. Kasi pag ikaw ay kalbo, lalo na sa kulturang ito, ikaw ay mababrand na adulterer. Non-submissive to your authority, disrespectful to your authority. At tinutukoy ditong kalikasan din yung kanilang kalikasan at the time.
Pero at the end of the day, sabi ni Paul, ngunit kung nagbabalak ang sino man na makipagtalo. Kaya hindi ako against sa babae ngayon, sa panahon ngayon kung may short hair. At the same time, ito rin din naman ang posisyon ko. Kung halimbawa ang isang tao, isang babae may cancer or alopecia, paano po yun? Pag may alopecia, may cancer, talagang siya ay nakakalbo, di ba? Maglagay ka ng head covering. Garment. At least that's my position. But if anyone be contentious, ngunit kung ang sino man ay nagbabalak makipagtalo, wala kaming gayong kaugalian. Anong kaugalian ang tinutukoy dito? Ang Kristiyano ay dapat walang kaugaliang pakikipagtalo. Ni ang mga iglesia ng Diyos. Not just one local church, but every church of Christ. Pagdating sa tinatawag nating non-salvific doctrines, although mahalaga mga ito, we should not be fighting each other because of these things. Ano nga sabi ni Paul dun sa freedom? Dahan-dahanin mo, meet them where they are. Dahan-dahan. Kaalamang may pag-ibig, kalayaang may malasakit. How does it apply for us today? Tingnan natin kahit paano yung timeline. Tingnan natin yung timeless. How does it timely apply for us today? Bakit po yung ibang mga iglesia hindi nagtatalokbong ang ulo ng mga babae? Again, may cultural yung may panahon. What principle apply? Nabanggit ko na kanina. Modesty. Hindi man takip sa ulo, pero kung ikaw ay babae, lalo kung ikaw may asawa, walang masamang ikaw ay dumating na ikaw ay maganda. Modest, basta modest. Pero wag kang darating na ikaw ay kaakit-akit. Diba? May asawa ka na eh. What's the point? Isipin na bakit para ito yung para laging si Lady Gaga pag papasok sa worship. Kung may asawa ka na, huwag ganon. Diba? Kasi yun ay paggalang din sa iyong asawa eh. Para saan pa at ikaw ay magdi-display ng iyong sariling na ganyan, especially for worship, knowing that you have already committed yourself to be under the authority of someone. Why you wanna make yourself seductive to other men? Kasama yan sa pananamit, sa pagdadala ng sarili, paano kayo makipag-usap, paano makitungo, marami pang iba. Ganon din sa mga kalalakihan. Don't be seductive. Darating kayo sa worship, tas kayo ay naka-tank top. Yun ba naman ay tamang suotin sa pagsamba? Para sa mga lalaki, judge for yourselves. Make sure that when you go to worship, you appear as you representing Christ. Tingnan nyo lahat ng attributes ni Christ. And let that shape how you appear in worship. His holiness, His kingship. Kung si Kristo ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, how would you like to appear in worship? Representing Christ as your head. Sa mga babae, how would you like to represent your husband, your father, kung single? How would you like them represented? Ay, ako po ay pakawala ng tatay ko. Kung dalhin mo ang sarili mo sa iglesia, ay para kang pakawala. Pero alagang-alaga ka pala at protekta sa iyo ang iyong tatay kung ikaw ay single pa. Ganun din sa mga asawang babae. The principle here is modesty. The principle here is modesty in worship. Let modesty not just be an appearance. But though we have to appear modest, especially in worship, may we all have a modest heart. A modest heart for the Father. A modest heart for Jesus Christ. For those who are married, a modest heart for your husband. At para sa ating mga kalalakihan, may we have a modest heart to the ones that are designed and created by God to be under our leadership and headship.
Hindi tayo dapat magtalo sa mga bagay na ito. Hindi ko kayo didiktahan ano bang dapat isuot o kung ano man, gaano kakapal ang makeup. Marami pang iba, malay ko ng mga bagay na yan. Diba? But nevertheless, let's be modest for the sake of Christ. Muli ko ipapaalala as I close, sa dinami-rami ng pwedeng dakuan sa larangan ng pagsamba. Ang unang sinabi ni Pablo, make sure you appear worship-worthy. Appear worship-worthy for the glory of our King. Sana mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay manalangin, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang naging mensahe sa atin. Aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga bagay na ibinigay mo sa amin ngayon. There's so much to be said about the text, Panginoon. I admit this is among the most difficult and challenging texts that I have to encounter. I have to teach and I have to preach. Panginoon, sana sa mga naipahayag na mga prinsipyo at marami pang iba, tulungan niyo po kami maisabuhay ang mga bagay na ito. Kung paano po namin dalhin ang aming sarili sa pagsamba ay nagpapakita ng aming pagpapasakop kay Kristo. At sa mga may asawa, sa asawang babae, sa kanilang pagpapasakop sa kanilang asawa, at marami pang iba na may kinalaman sa biblikal na kaayusan ng autoridad at pagpapasakop. Sana, Panginoon, isaalang-alang namin lagi ito sa aming puso as we worship every Sunday. Sana rin, Panginoon, isaalang-alang din namin kung paano namin bibitbitin o dadalhin ang aming sarili when we come to worship, Panginoon, every Sunday. May we have a modest heart and a modest appearance bilang resulta of having a modest heart, na nagpapakita na kami willing magpasakop sa mga otoridad at sa kaayusan ng otoridad na ipinagkaloob mo sa amin. Sana ito'y magdulot po sa iyo ng kaluwalhatian. Sana mga bagay naman din ito hindi masyadong pagtalu-talunan bagamat napakahalaga, Panginoon. Hindi po namin kailangang isipin na maging sobrang magarbo o ano man, Panginoon. Sana, Panginoon, we consider how we may best appear representing you bilang mga lalaki, and how should females must best appear representing their male authority. Kanila pong tatay for those who are single, ang kanila pong asawa for those who are men. Sana mga bagay nito yung mabitbit namin, maumpisahan namin magandang practice, aming Panginoong Diyos. And may we not be legalistic about these things. At sana, Panginoon, ay hindi namin pagtalu-talunan o pagbahabahaginan ang mga bagay na ito. Maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So lahat po ay magstayo. Tayo po ay awit. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.